Isang mapagpalayang araw mga ka-farmates. Ngayon ay narito kami sa bukid. Kasama ko si Kyle daw. Yan, sa likod ko. Kami ay nagtitingin-tingin dito mga ka-farmates kung alin yung magandang lagyan ng mga tipi. Kung halimbawa ay tayo ay makapagparami na ng ating mga sisiw. Pagka marami na yung stag natin, syempre maglalagay tayo ng mga tipi dito sa bukid. Chinecheck ko kung saan kayang part dito ang mas maganda. So ito yung nakikita ko na medyo okay na lugar. Ito nilinis na ito. Kung matatandaan nyo, ito yung ating mga pakainan ng baka nung tayo nag-aalaga pa. Itong area na ito ay pwede rin dito maglagay ng tipi kasi ito ay medyo mataas ng konti. Tas dun sa kabilang side na yon, dun sa taniman ng mga napyar, pwede rin dun. Tas dito, pwede rin dito sa area na ito. Yan, ito ay nasa half hectare. Siyempre konti lang namang area yung ating makukuha dito kung sakasakaling maglagay tayo ng mga tipi. Kaya tinitingnan ko lang kung saan, kung dun sa ating area A, dun sa main gate, dito sa area B kasi medyo mataas din dito, or dito sa area C. So paki-comment dyan sa ating comment section mga ka-farmates kung saan kaya maganda dito maglagay. Kasi kung ang i-consider ko ay yung medyo tahimik na lugar, kasi dun sa tabing karsada dun sa area A, medyo medyo maingay dahil yun ay daanan ng mga sasakyan kasi tabing karsada. Dito kasi tahimik dito, hindi magagambala yung ating mga manok dito sa area B na to, saka dito sa area C. Kaya sinasabi ko may area A, area B, area C kasi ito ay may mga bakod akong inilagay dati. Gawa nung nag-alaga ng mga baka. Eh kung makikita nyo nga doon sa ating mga former vlog, eh, hindi nagtagumpay yung ating mga pag-aalaga ng baka. So maganda rin dito kasi halimbawa maglalagay tayo ng range ng ating mga sisiw. Pwede dito sa ilalim ng ilalim ng kawayan na to. Meron kasing isang kawayan dito na nabuhay. Tas eto naman pwede namang ipalinis to ipatabas to. Tas may puno tayo doon ng dito sa banda rito. Meron dito puno, pwede natin palakihin ito. Itong puno ng mga bangkal na to. At sa ilalim nito maganda ring range. Palilibutan natin ito ng ng net. Itong puno ng bangkal na to maganda rin dito. Gagawin nating range area, pwede rin. Tapos dito yung pinaka lalagyan ng mga tipi, palilinis. Ito makikita nyo mga farmates, ito ay maraming tanim na nappier grass. Tapos yun, yung isang puno na yun may nabuhay na kawayan. Ayun yung nasa malayo na yun, ilalapit ako mga farmates para makita nyo. Itong kawayan na to hindi ko rin ipapuputol to kasi maganda rin itong gamitin kapag halimbawa tayo ay gagawa ng mga range, mga kulungan ng manok. Kaya napakaganda rin gamitin ng kawayan na yan. So dito sa palibot na ito, sa paikot-ikot na ito, napakaraming nappier grass. Pero yan ay hindi natin ipapapatay ang karamihang nappier grass na yan kasi yan ay kailangan ng ating mga alagang kambing. Nakikita nyo marami tayo kasing mga alagang kambing mga farmers. Yung iba ditong puno ay pinaputol na natin, kaya makikita nyo maraming mga pinutol na kahoy dito kasi pinaalis na natin yung ibang kahoy at masyadong dumadawag dito. So itong area na to ang aking medyo napupusuan, itong area C na to, dahil dito medyo okay yung yung medyo may taas siya ng konti. Although hindi naman napakataas, mataas siya kumpara dun sa area A at saka dun ay maingay. Dito maganda kaya sabi ko mas okay dito Kyle? Okay dito? Medyo mataas Si Kyle ayan ay bali apo ko ng mga ka-farmates. Sinasama ko sa bahay yan pagka wala siyang pasok. Ngayon na may summer, walang pasok. Kaya kung titingnan nyo dito mga ka-farmates, tataas ko ng konti itong camera dito sa ito yung sinasabi ko na area na medyo okay sana dito. Magandang lagyan ng mga tipi yan. Yan yung area B. Tapos ito yung area A natin, yung dating ginagawa nating paalpasan ng ating mga alagang baka.
Ayan, dami dito mga kahoy mga ka-farmmates. So, kasi yung pinaputol ko nga ng mga puno, yung kinuha nung ano, mag-anak natin at mapakinabangan, magawa nilang ano, panggatong. Ayan. Paki-comment na lang mga ka-farmmates dyan sa comment section kung okay itong aking binabalak dito, kasi nung naubos na yung ating mga bakahan o yung baka natin, gusto ko na mag-venture sa ibang business kasi hindi siguro tayo para doon. Kung para doon man ay siguro later na natin magagawa yun. Kaya ako ngayon ay mag-breed muna ako ng mga game fowl para meron tayong mga ano, masimulan. Inuulit yung mga farmmates, hindi po ako pupurso ng anumang uri ng sugal. Ang akin po ay breeding purpose lamang. Ayan. So hindi pa rin po natin alipasan yung ating mga alagang mga kambing o anumang hayop ang maalagaan natin dito. Pag si Kyle ay walang pasok, tutulong yan sa atin, no Kyle? Opo. Yeah. Init mga ka-farmmates. Ito yung pinatabas natin nung isang araw. Actually pinatabas. Ito yung green scatter ko nung isang araw mga ka-farmmates. Ayan, pakikita ko ulit sa inyo yung aking pinag-grass cut. Ako ang nag-grass cut actually nung isang araw. Pasyalan na natin kung okay yung ating trabaho dito nung isang araw. Ayan mga ka-farmmates, di ba? Napakasarap ng maglakad dito. Unlike before na puro ano. Ito yung area B mga ka-farmmates, which is taniman natin ng mga napier grass yan. Pwede rin naman bumawas tayo dyan ng konti, lagayan ng mga tipis. Pero mas gamay ko yung area yung area C. Okay, kita nyo mga ka-farmmates, sarap ng dumaan dito. Tapos itong palibot na to, yan, yung gilid na yan, mga indigo fera natin yan. Para naman yan sa ating mga alagang kambing mga ka-farmmates. Ayan mga ka-farmmates, ang daming sili Ayan, napaka-sustansya nito, gamit na gamit ito. Kyle, kuhanin mo nga yung sili. Dali. Ayan. Sarap yan, sausawan natin mamaya Kyle. Nakikita ko mga ka-farmmates, parang magiging mahirap ang atin ding gagawin sa mundo ng breeding, pero sisikapin natin na maging maayos. Marami na rin tayong mga experience na naman, katulad ng mga experience natin sa pagbabaka. Kumbaga kailangan may apply din natin yung ating mga learnings, yung mga natutunan natin. Walang magagawa, kailangan natin mag-venture into other one, kasi hindi tayo pwedeng sumuko dahil may pamilya tayo. Hindi tayo pwedeng hindi makikipaglaban sa buhay. Sabi nga ay sa buhay ng tao kailangan ay tayo ay hindi sumuko at kailangan makipaglaban tayo dahil kailangan tayo ng ating pamilya. At sa breeding naman ay sa tingin ko naman ay hindi naman ito masama, kasi ang ating purpose dito ay breeding. Sabi ko nga, hindi ko ipupurso o hindi ko sa ating kapwa yung mga sugal. Ang atin lamang dito ay breeding para kahit pa paano ay magkaroon tayo ng small income. So kami po mga ka-farmmates ay naniniwala, o ako ay naniniwala, na sa buhay ng tao kailangan natin na mag-invest kung saan tayo mahilig, kung nasaan yung passion natin. Sapagkat nung ako po ay medyo bata pa, nung high school ako, ay talagang napakahilig ko sa pag-aalaga ng manok sa breeding. Kaya lang ito inahinto nung ako nga ay nagturo na at lumuwas ako ng Manila. So ngayon ay itutuloy ko ito dahil ito ang aking hilig, ito ang aking passion, and alam ko na ito ang magdadala sa akin para kahit paano magkaroon ako ng other source of income. So hanggang yun na lang mga ka-farmmates, at sana isamahan nyo ako sa venture ko na ito ng pag-aalaga o pag-breed ng mga game fowl. Alam ko po na ito ay magiging mahirap o hindi madali sa una, pero sabi nga ay itratry natin kasi lahat ng bagay naman ay napapag-aralan. Maraming salamat mga ka-farmmates, at sa venture kong ito sana ay laging andyan kayo. Thank you so much sa inyong panonood.